Taong 1967, nagsanib puwersa ang 5 Arab countries na nagkaisa sa iisang layunin na burahin sa mapa ang Israel. Dahil ang combined military power ng 5 bansa ay di hamak na mas malakas kaysa iisa nilang kalaban, ang akala ng kanilang mga pinuno ay basta-basta na lang nila magagapi ang mga Israelis. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, dehado man sa numero, liyamado naman ang Israel pagdating sa diskarte, experience at kaalaman ng kanilang mga sundalo pagdating sa aktwal na bakbakan. At ang mga sumunod na pangyayari ay naging isa sa pinakamadugong gera sa Middle East na lalong nagpatibay sa reputasyon ng Israel bilang isang bansang hindi nagpapatalo sa kahit anumang digmaan, gaano man kalakas at karami ang kalaban. Ito ang true story kung paano na ipanalo ng Israel ang tinaguriang The Six-Day War. Mr. Goodbye! Matapos sumailalim sa malakihang gera ang mga bansang Israel at Egypt noong 1956 para sa kung sino ang may kontrol sa Suez Canal, nilagdaan ng dalawang bansa ang Armistice Agreement o ceasefire. Ngunit sa kabila nito, nagpatuloy pa rin ang bangayan at mga panakanakang engkwentro sa pagitan ng dalawang naggigiriang bansa. At dahil sa gulo at tensyon na taon-taong tumataas sa dako ng mundong yon, nakisawsaw na rin sa sigalot ang mga Arab countries tulad ng Syria, Jordan, Iraq at Saudi Arabia. Sa katunayan, noong November 1966, tila nagpalawig ng depensa ang bansang Egypt sa pamamagitan ng pakikipag-alyansa nito sa bansang Syria sa ilalim ng kanilang Mutual Defense Agreement. Para sa madaling pagsasabi, ang kasunduang ito ay tila an attack on one is an attack on all o pag sinalin sa Tagalog, ang pag-atake sa isang bansang may lagda sa kasunduan ay atake rin sa lahat ng nakalagdang bansa roon. At para sa Egypt, isa itong taktika upang magkaroon ng sapat na bilang at armas ang kanilang puwersa sa oras na sumiklab uli ang girian sa pagitan nila at ng bansang Israel. May 1967, isang buwan bago sumiklab ang tinaguriang The Six-Day War, nakareceive ng isang peking report ang Egyptian President noon na si Gamal Abdel Nasser mula Soviet Union. Ayon sa report na kanyang natanggap, bumubuo at nagdadagdag ng military units ang Israel malapit sa Syrian border. Dahil dito, nabahala ang Egyptian President at agad niyang inutusan ang kanyang hukbong sandatahan na magporma ng 2 defensive lines, isa sa Sinai Peninsula noong May 16 at isa sa Sharm el-Sheikh na may vantage point sa Straits of Tiran noong May 19. Bilang response sa biglaang pag-ihip ng hangin ng Egypt sa pinirmahan nilang kasunduan, nagbabala ang bansang Israel na ang kanilang gagawing pagsara ng mga straits sa Tiran ay maikukonsiderang act of war ayon na rin mismo sa Armistice Agreement na nilagdaan nilang dalawa nung una. Sa karagatan kasing ito dumadaan ang halos lahat ng imported goods at langis papuntang Israel. Pagpatak ng eksaktong May 22 hanggang May 23, iniutos ng Egyptian President na si Nasser na isara ang straits sa lahat ng mga Israeli ships at vessels. Hindi lamang yon, noong May 30, nakipagsundo at pumirma ng kontrata ang Egypt sa bansang Jordan ng isang defense pact na katulad ng kasunduan ng Egypt at Syria. Dahil sa bagong nabuong alyansa, nagpadala naman ng suporta ang Iraqi Army sa Jordan sa pamamagitan ng pag-deploy ng ilan sa kanilang mga tropahan at ilang mga armored units doon. Dahil sa tila pagpuprovoke ng magkakaalyadong Arab countries, opisyal na pinagpasyahan ng gabinete ng Israel noong June 4 na pumasok na naman muli sa gera. At ang kaibahan lang, hindi lamang Egypt ang kanilang sasagupain, kundi pati na rin ang mga kaalyado nitong mga bansa na Jordan at Syria, kasama na rin ang Iraq at Saudi Arabia. Kaya naman, kinaumagahan, June 5, 1967, inilunsad agad nila ang Operation Focus, ang sorpresa nilang pag-atake sa mga Air Force bases ng Egypt. Bagamat full-scale ang puwersang handang i-deploy ng Israel upang depensahan ang sarili nito sa oras na umatake ang kanilang mga kalaban, hindi maikakaila na ang pinagsama-samang puwersa ng 5 nasyon ay lubhang mas malakas at marami. Sa katunayan, sa bilang pa lamang ng sundalo, 240,000 soldiers mula sa coalition ng 3 Arab countries, idagdag mo pa ang Iraq at Saudi ang kailangang harapin ng 100,000 na Israeli soldiers sa nagbabadyang gera. Hindi lamang yon, tambak din sa bilang ang mga panggerang sasakyan ng Israel.
Mayroon lamang silang 800 mga tangke at 300 mga fighter jets noong mga panahon na yon. Habang sa kabilang banda, ang coalition na kanilang kinakaharap ay mayroong mahigit sa 2,500 na mga tangke at higit sa 900 na mga fighter jets. Sa makatuwid, kung titingnan ng numero, maliit lamang ang tsansa ng Israel sa laban na ito. Bagamat kulang ang bilang, ginamitan ng bansang Israel ng stratehiya at utak upang maisahan nila ang kanilang mga kalabang bansa. Unang target ng Operation Focus ang mga Egyptian Air Force fighter jets na nakakalat sa iba't ibang bahagi ng kanilang bansa. Isang teknik na kanilang naisip ay maglaganap ng peking impormasyon sa kanilang mga dyaryo na kunwari ay pinagbabakasyon ng Israel ang kanilang kabuang sa natahang lakas. Habang tila perfect timing ito para sa koalisyon ng mga Arab countries kontra Israel, lingid sa kanilang kaalaman, masinsinang paghahanda at metikulosong pagpaplano na pala ang ginagawa ng hukbong sanatahan ng Israel ng pasikreto. Sa paglunsad ng Operation Focus, 200 na Israeli fighter jets ang lumipad ng mababa. Ang isang grupo ay dumaan sa Mediterranean Sea at ang isa naman ay sa Red Sea. At pagpasok ng Egypt ay sabay-sabay na nagpaulan ng bala at pampasabog sa 14 na Egyptian airfields na nakakalat sa kanilang bansa. Nabulaga ang Egyptian forces sa sorpresang pag-atake na ito. Niwala silang nagawa para lamang depensahan ang kanilang mga sarili. 4 lang sa mga eroplano ng Egypt ang nakalipad sa ere, ngunit agad ring pinabagsak ng mga Israeli aircrafts. Sa unang 3 oras, 338 na mga Egyptian aircrafts ang nasira habang 100 na mga piloto ang namatay mula sa hanay ng Egypt. Ngunit hindi rin nagtagal, dala na rin ng nilagdaang kasunduan ng mga kaalyado ng Egypt. Agad na naglungsad ng pag-atake ang mga bansang Jordan at Syria sa Israel pagsapit ng 11 a.m. June 5. Ngunit hindi pa man nakakadulot ng malawakang pinsala. Agad na rumesbak ang IAF o Israeli Air Forces at nag-retaliate sa mga pag-atake ng Jordan at Syria. Sa kanilang pagganti, tinarget rin mismo ng Israel ang airfield sa Jordan at Syria na nagdulot ng pagkasira ng 28 Jordanian aircrafts at 53 Syrian fighter jets. Sa madaling pagsasalaysay, ang Operation Focus ay isang tagumpay. Dahil kapalit lamang ng pagkasira ng 19 ng mga Israeli aircrafts ay higit sa 400 na sasakyang panghipapawid ng kanilang mga kalaban. Bagamat nakakuha na ng air dominance ang Israel dahil sa kanilang sorpresang pag-atake, kailangan pa rin nilang sagupain ang puwersa sa lupa ng mga kalaban nilang bansa na nakapalibot sa kanila. Ang ground war ay may 3 entry points mula sa Israel. Isa ay mula sa Egypt galing sa bahagi ng Sinai. Ang isa ay galing sa boundary ng Jordan at isa naman ay galing sa boundary ng Syria. Matapos ang mga airstrikes, agad namang kumilos ang 3 brigada ng Israel na nasa pinakahilagang parte ng bansa na pinangunahan ni Major General Israel Tal. Sa kanilang paglusob patungong Gaza, walang gaanong puwersa ang sumalubong mula sa Egyptian forces. Dahil ayon sa report, inakala nilang ang maliit na unit na yon ay isang diversionary tactic lamang ng Israel. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, yun ang main attack na plano ng Israel. Sa loob lamang ng 4 na oras, sa tulong ng ground at air forces ng Israel, matagumpay nilang narating ang Sheikh Zuyid, isang strategic na bayan malapit sa boundary ng Israel at Egypt. At pagpatak ng June 6, 8 a.m., isang ambush ang naranasan ng tropahan ng Israeli forces habang sila ipapunta sa pusod ng Egypt. Kaliwat kanang pampasabog at pagraratrat ang natanggap ng mga Israeli soldiers, dahilan para bumagal ang kanilang pag-advance sa lugar. Sa kabutihang palad, ilang sandali lamang nakalipas, agad na nagbigay ng air support ang IAF sa kanilang mga kasamahan sa ibaba upang ma-overpower ang Egyptian forces at ma-take over ang lugar. Matapos na masakop ang lugar na yon, hinati sila sa 2 grupo, habang ang isang unit ay tumuloy upang makontrol ang bahagi ng Suez Canal. Ang isang grupo naman ay dumako sa timog upang mag-take over pa ng 2 bayan na malapit sa border ng Israel at Egypt. At sa araw na ring yun, 14,000 na Israeli soldiers at 150 na tangke mula sa 38 Armored Division ng Israel ay naengkwentro ang ilang batalyon mula sa puwersa ng Egypt na mayroong 16,000 na mga sundalo at 90 na mga tangke. Bagamat naging mainit at dikit ang laban, isang taktika muli ang ginamit ng Israel upang hindi sila lalong malagasan ng bilang. Habang umaatikabo ang palitan ng putok mula sa mga tangke ng magkalabang bansa, ilang units ng mga paratroopers mula IAF ang nagparachute sa likod ng Egyptian forces na pinagmulan naman ng pagkalito ng mga yon
Ang taktikang ito ay naging epektibo na naging sanhi ng mas maraming casualties sa panig ng Egypt. Para sa madaling pagsasalaysay, madaling nagapi ng Israel ang resistance ng Egypt sa lugar na yon. 4 na po ng mga tangke ang nasira mula sa hanay ng Egyptians, habang 19 lamang ang nasira mula sa hanay ng mga Israeli. Dahil sa pagkatalong ito ng Egyptian forces, iniutos ng Egyptian Field Marshal na si Abdel Hakim Amer na mag-retreat lahat ng kanilang puwersa mula sa Sinai boundary. Ngunit dala marahil sa panik, hindi naging organisado ang pag-fallback ng mga Egyptian forces, dahilan upang mas lalong madaling masakop ng Israel ang mga area na malapit sa Suez Canal. Pagpatak ng June 7, naging killing ground at hotspot ng bakbakan ang Sinai, kung saan higit sa 10,000 mga Egyptian soldiers ang napaslang sa tila death trap na inihanda ng Israel sa kanila. Pagpatak ng June 8, napasa kamay na ng Israel ang kontrol sa buong Sinai. June 9, minarapat ng mag-step in ng UN at pinaglagda ang Egypt at Israel ng isa na namang armistice agreement. Sa madaling pagpapaliwanag, ang kasunduang ito ay naglalayong ihinto ang sigalot sa pagitan ng dalawang bansa sa ngalan ng kapayapaan. Bagamat nilagdaan ito ng magkabilang partido, hinikayat ng pasikreto ng presidente ng Egypt si King Hussein ng Jordan upang samantalahin ang downtime na ito at atakihin ng Israel bilang parte ng kanilang nilagdaang kasunduan noong una. Bagamat hinikayat ng mga Prime Minister ng Israel at UN ang hari ng Jordan noon na wag nang makisawsaw pa, iginiit lamang ni King Hussein na huli na ang kanilang pakikiusap. Matapos ang ugnayang ito, binomba ng Jordanian forces ang West Jerusalem na ikinasawi ng 16 na mga sundalo at 20 na mga sibilyan. Matapos ay nag-advance ito papasok ng Israel kasama ang ipinadalang mga sundalo at armored vehicles ng Iraq at Saudi Arabia. Bilang gante, ipinadala ang Jerusalem Brigade Reserve Battalion 161 upang suwagin ng Jordan Forces kasama ang 2 batalyon ng mga sundalo ng Saudi at Iraq na unti-unting namumuo sa kanilang bakuran. Ngunit dahil eksperyensyado sa strategy ng gera ang mga Israeli Defense Force officers na nagplano sa counter-offensive, mabilis namang napulbos ng Israeli forces ang kalabang puwersa ng Jordan, Saudi at Iraq na nagkakampo sa Bethlehem, Hebron at Ramallah sa loob lamang ng 4 na oras. Dahil dito, napilitang umatras ang kalaban at tagumpay na na-reclaim ng Israeli forces ang mga nabanggit na lugar sa bakuran mismo nila. Ngunit hindi pa man nakakahinga ng maluwag mula sa dalawang engkwentrong pinanggalingan. Napasabak na naman ang Israeli forces sa matinding labanan. Biglang pasok ng mga Syrian Air Force sa Israel at naghasik ng pambobomba sa Galilee. Ngunit kahit na tila na sorpresa sila ng pag-atake ng Syria, hindi naman nagpahuli ang Israeli Air Force para ma-intercept ang pag-atake na yon at tuluyang ma-overpower ang Syrian Air Force. Isang maliit rin na paglusob ang isinagawa ng Syria sa attempt na makapture nila ang hydroelectric power plants sa Tel Dan at Shi'ar Yashuv. Ngunit dala ng kawalan ng coordination at communication ng mga Syrian fighters at air domination ng Israel, walang nagawa ang mga ito kundi umatras at umuwi sa kanilang bansang talunan at luhaan. June 10, isang ceasefire ang napagkasunduan ng dalawang kampo at ang negosasyon na yon ay ginanap sa tinatawag na Purple Line. Pagpatak ng June 11, 1967, lahat ng mga military activities galing Israel at sa coalition ng Arab countries ay tuluyang hininto. Ayon sa datos, 983 na mga Israeli soldiers ang nasawi sa gera, 4,517 ang sugatan at 15 ang nabihag ng kalaban. 400 tangke naman mula sa kanilang bansa ang nasira kasama na rin ng 50 sa kanilang mga fighter jets. Sa kabilang banda, mula 9,800 hanggang 15,000 na mga Egyptian soldiers, 700 na Jordanian soldiers at 2,500 na mga Syrian soldiers ang namatay sa digmaan. Umaabot sa 2,000 mga tangke at 500 mga fighter jets ang pawang nasira mula sa hanay ng koalisyon ng 3 bansa. Bukod dito ay ang hindi nabilang na military losses ng Iraq at Saudi Arabia na nagpadala ng kanilang mga tauhan at armored vehicles. Sa makatuwid, isang malaking panalo ang naiuwi ng Israel. Nakuha nito ang kontrol ng Gaza Strip, Sinai Peninsula, West Bank ng Jordan River, East Jerusalem at ang Golan Heights. Dahil sa mga bagong kontroladong lugar na ito, higit sa 1 milyong mga Arabo ang nalagay sa direktang kontrol ng Israel. Tulad ng ibang gera, meron ding naging aligasyon ang magkabilang panig sa Six-Day War.
Yan ay ang pagpapadala di umano ng US at UK ng sikretong puwersa upang tulungan ang Israel, samantalang ang Russia naman di umano ay pinadala ang kanilang navy upang tumulong sa mga Arab countries. Matapos ang pagkapanalo ng Israel, nakaranas ang bansa ng pag-unlad hindi lamang ng ekonomiya, kundi pati na rin ng kanilang pandaigdigang koneksyon. Dahil sa patuloy na pagpuri ng kanilang mga mamamayan at press sa kanilang military performance, lalong tumaas ang interes ng ibang mga bansa sa Israel. Ito ang nagdala ng mga businesses na kumpiyansang mag-invest sa naturang bansa na nagresulta naman sa pag-boom ng kanilang ekonomiya. Hindi lamang yon, tumaas rin ang bilang ng turismo sa kanilang bansa na naging daan rin upang lalong tumaas ang kita ng Israel ng husto sa loob lamang ng 4 na taon. Matapos ang giyera, ang National Unity Government ng Israel ang napagdesisyonan na isauli ang Sinai sa Egypt at Golan Heights sa Syria kapalit ng kasunduang pangkapayapaan. Kaalinsabay rin ng kasunduang ito ang pagbukas sa Straits of Tiran sa mga sasakyang pandagat ng Israel. Noong November 1967 naman, inilabas ng UN Security Council ang Resolution 242 o Land for Peace Formula kung saan binibigyan diin ng mga area na isinauli ng Israel sa mga bansang Egypt at Syria na maging free of threats o free of force. Sa madaling salita, hinikayat ng UN na walang anumang mangyayaring kaguluhan o pagbabanta mula sa mga bansang laman ng resolusyon. Noong 2005, winidraw ng Israel ang kabuuan ng military forces nito sa Gaza Strip ngunit kasama ng ibang exceptions tulad ng military operations at control sa mga seaport, airport at border crossing sa lugar. Ang pagkapanalo ng Israel laban sa 5 bansa ay resulta ng mas metikulosong pagpaplano, epektibong leadership at swabing pamamalakad ng kanilang military assets at intelligence. Sa kasamaang palad, ang tinaguriang Six-Day War ay hindi ang huling sigalot na kinasangkutan ng Israel at mga kalaban nitong bansa. Bukod pa riyan, ang pag-usbong ng iba't ibang mga grupo at paksyon na iisa ang layunin laban sa Israel na siyang dahilan ng kasalukuyang gulo na kinakaharap nito. Ngunit ano't ano paman, malinaw sa buong mundo na handa sa anumang oras ang Israel sa sinumang bansa o grupo na hahamon sa kanilang kalayaan at estado. Kung nag-enjoy ka sa video na ito, i-share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Huwag kalimutang panoorin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo